Meron na naman tayong gagawin dito na JBL bar na naman. JBL bar na 2.1 active subwoofer naman ito or wireless subwoofer. Ito pinaka-issue ng JBL na subwoofer. Wala namang bago no? Walang power siyempre. Sakit kasi ng kwanto, sakit ng JBL bar na subwoofer. Laging wala siyang power. Ngayon, ipapakita ko sa inyo plug natin. Ito tinanggal ko na yung tornilyo kasi ito troubleshoot ko na. Ginawa ko na rin ng video to sa YouTube Ngayon, plug natin, mag-bulb tayo para sigurado. Ayan. Dapat magbi-blink na yung ilaw dito. Papapansin nyo, wala hindi siya nagbi-blink, di ba? Ang pinaka-main na concern dyan is yung niya, yung tanggalin na nga natin. Yung power supply niya is sira. Power supply ay sira. Ito parang mataas Parang 36 din yung supply niya. Ngayon, ito yung pinaka-power supply niya. Tanggalin ko muna yung mga tornilyong dalawa na binalik ko. Ito yung power supply niya. Ayan. Yung maliit lang siya, Ito yung primary section. Primary ito, mula dito, papunta dito. Yung may puti na to, yan, secondary yan, papunta. Ay, primary ito, mula dito sa puti na to, papunta rito. Tapos, itong side nito is secondary line na. Ngayon, SMPS tawag dito. Switch mode power supply. Kadalasan ng sira is natutusta siya. Pero sa senaryo ngayon, hindi siya natutusta. Yan dyan pa kumpleto pa yung mga parts Wala tayong nakitang nasunog. Ngayon, check natin yung fuse kung buo. Kapag buo yung fuse, may problema talaga. Buo siya Okay, buo yung fuse. Maaring sira ito. Itong PWM na to, itong IC na to, maaring sira yan. Tapos, or either maaring sira yung MOSFET. Pero kapag MOSFET yung nasira, dapat puputok yung fuse, Okay, bali, ito. Tuloy. Confirm nga, sira itong PWM nyo. Sira ito. Yan, sira ito. Wala tayong pamalit. Hindi, halos di ko makita yung code, Parang burado. Ngayon, sana yung MOSFET? Buo yung MOSFET, ito to. Buo ito, na-check ko to buo Ngayon, ang gagawin natin, ko-convert natin ng 4 wires. Ko-convert natin yung 4 wires kasi nagdududa ako Nakalagay dito is 36, di ba? Dapat 36 volts yan. Yan, 36 Yan, 36 volts na 4 ampere. Ngayon, halos pares lang sila na supply ng 3.1, di ba? 36 din. Na nakapagtataka kasi maliit lang ito Gusto kong alamin kung 36 talaga siya. Ngayon, gamit tayo ng 4 wires. Okay, 4 wires. Alam ko kaya ng 4 wires ito Kakayanin ng 4 wires ito. Yung gatong klaseng design Kaya maliit lang naman kasi ito Ngayon, kung paano mag 4 wires niyan, ito turo ko sa inyo Tanggalin nyo yung MOSFET. Ito, tanggalin nyo itong MOSFET. Yung MOSFET na ginamit dito ay 38515. Ngayon, saan tayo magkakabit ng 4 wires? Ito 4 wires module ito Ngayon, itong pula, i-connect mo siya dito sa gitna. Itong gitna na to, yung gitnang paa niya. Yan, dito mo siya ikakabit. May butas dalawa sa gilid tapos yung gitna, diyan mo siya ilalagay, yung pula. Tapos yung kulay itim, kulay itim is, tandaan nyo yung kulay itim na to is nasa negative side ng filter capacitor yan. Yung capacitor malaki na to Yan, negative side yung may guhit na yan. Diyan mo siya ikakabit. Yan, diyan siya. Negative. Tapos, para magiging auto volt siya na hindi mo na siya kailangan pihitin, auto volt ang gagawin mo, magko-connect ka dito sa may kukonik mo siya sa may optocoupler. Yung optocoupler niya Yan. Tapos, itong blue is ground ulit to. Sa secondary line secondary line. Ground na ito. Kung saan naman yung kulay puti ulit, may guhit, dyan mo siya i-connect. Okay, yan, common ground to Tapos itong dilaw, hindi mo na ikakabit ito. No need, kumbaga. Ito dapat yung i-connect mo sa positive kapag pipit-pitin mo pa siya. Okay, na ikakabit mo tong optocoupler. Ngayon tayo, nag-auto volt na tayo. Para kung ano yung kailangan na supply dito sa secondary, yun ang ibibigay ng 4 wires natin. Auto volt ang tawag doon.
Ngayon, iangat mo itong photocoupler dito. Iangat mo siya dito. Dito na side, oh. Yan, iangat mo siya dyan. Tapos, magwa-wire ka. Ito, angat mo to dito. Tapos, sa ilalim, magwa-wire ka. Yan, naka-wire siya, oh. Tapos, tandaan nyo, kung saan yung butas. Halimbawa, ito may butas tong optocoupler, oh. Yung butas na side. Ibig sabihin, dito rin sa side na may butas yung kakabitan mo. Ang gagawin mo rito, iangat mo rin to. Yan, iangat mo rin siya. Kung makikita nyo, ito yung may butas, oh. Yan, dito banda, oh. Diyan din, ilalagay yung wire na sa may gawing may butas. Okay? Tandaan nyo yan. Tapos, dito mo siya inject. Tapos, iangat mo siya dyan. Iangat mo rin yan, ha. Yan, magiging auto bolt yan. Ngayon, ipakita ko sa inyo, nagagana ito. Or magiging working yan. Pag ganito lang muna siya. Ngayon, tester natin. Okay, nakakabit na yung plug, ha. Testo ko muna na maayos. Plug natin. No, wala naman pumutok, eh. Tapos, digital gamit ko, ha. Nagtaka ko, 36 din supply, ano? Okay, dito. Pansinin nyo. O, ayan, 34 siya, oh. 34, 35, oh. Meaning, halos pantay sila ng 3.1 ng supply. Diba? O, yan, oh. Normal siya, may 34 ng supply, oh. Good na yan. Lalaban na yan. Sa kwan eh, nagduda rin ako. Sabi ko, bakit ganun? Umabot siya ng kwan, ah. Inabot siya ng... Bakit inabot siya ng 36, no? Ang inisip ko kasi baka mamaya nagkamali lang sila ng paglagay ng label ba? Yun pala, confirm din na 36 din talaga siya. Yun lang, sana nakapagbigay idea ako sa inyo kung paano mag 4 wires. Ngayon, pwede naman to na, ito lang, kakayanin na ng 4 wires yan. Kasi yung mga TV kasi na malalaki, pwede mo gamitan ng 4 wires yun. Kuwan lang din naman yun, yung nasa around 4 ampere din. At saka mababa lang naman speaker nito. Pero try natin, kapag mamatay-matay, edi to 20, kwan ulit, i-transformer, pwede na. Ngayon, isi-set up natin to. I-set up natin, tapos, kailangan naka-heatsink yung, ayan, MOSFET na yan, oh. Di pwedeng hindi naka-heatsink yan, malulusaw agad yan.